Nakibukas po kayo sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan 31, talatang 30 hanggang 31. Ito po ang atin pong mababasa. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po dahil sa mga oras pong ito, sa mga panahon pong ito, Panginoon, ang sangkatauhan ay nagse-celebrate para sa mga ina ng tahanan. Salamat po, O Diyos, dahil meron ka pong mga aral na gusto mo pong maibahagi sa bawat isa po sa amin. Higit sa lahat sa mga nanay. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga talata na amin po binasa, lapatan mo po ito ng naaangkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita at Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Salamat po sa basbas. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong gagawing pagkilos sa puso at buhay ng bawat isa na makakapakinig ng iyong mga salita. Hindi lamang sa bulwagang ito, maging sa apat na sulok ng mundo, Panginoon, na aabutin ang aral po ito. We thank you so much, Lord, at ngayon pa lamang ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen at Amen. Sige po, ibigay natin the best na palakpak. Palakpak para kay Lord. Amen. Pwede na po kayo maupo. Asa si Jajang? Jang, abot mo yung tubig, Jajang. The beauty with lasting value. That is our topic. The beauty with lasting value. Sabi nga po, sa English version, lalo na yung verse 30, no po, charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen. Amen. Biblikal na biblikal. Yan po ay panuntunan na sinasabi po ng kanya po mga salita. Ang aklat po ng Kawikaan nagtapos na po at nagsimula sa sinatawag na pagtutok sa salitang fear the Lord. Fearing God or fears the Lord. Nagsimula sa takot sa Diyos, nagtapos sa takot sa Panginoon. Isang napakagandang panuntunan. Yung kahalagahan na tinatawag na takot sa Panginoon. Pag may takot ka sa Diyos, tiyak na hindi ka lalabag sa kanyang mga kagustuhan. Gagawin mo ang kanyang mga ipinag-uutos sa atin. At kapag ka naman natin pong ginagawa ang mga bagay na ipinag-uutos niya sa atin, ito naman po ang simula ng pagbuhos ng masaganang pagpapala sa atin po mga buhay. The entirety that the fear of the Lord secures abiding favor for all women. Amen? Yung kabuuan daw po ng tinatawag na takot sa Panginoon
ito raw po ay nagdadala sa atin na tayo po ay magtamo ng favor from the Lord. It secures favor. Of course, sa mga nanay, sa mga kababaihan. Amen. Amen? Ganyan kahalaga yung pong atin pong pag-uusapan. At ito po ay nakapokus sa tinatawag na moral and spiritual beauty rather than natural or physical beauty. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ba ang beauty na meron siya? Brother Edmer, anong beauty meron ng katabi mo? Ha? Ilab na ilab ka talaga, ano? Mamaya may bulaklak ka dyan, ano? Meron. So, di ba sarap magkaroon ng asawa, meron ng tinatawag na physical beauty at meron pang natural beauty at saka spiritual beauty. Di ba? Di ba meron ba? Ano ba kaibahan ng physical beauty at natural beauty? Yung natural na ganda. Di ba? Ay, yung physical, pwede pagandahin. Sa pamamagitan ng pag-a-apply. Di ba? No? Application ng mga kolorete. Di ba? Meron bang gumaganda na kapag ka nag-makeup? Di ba? Meron ganon? Meron ba naman nag-makeup na pumapangit? Nakakita na kayo noon? Nagpa-makeup, nagbukang bakla. Sorry. Walang pa ko iba gana. Pero yun ang naging itsura, no? Kasi nga, nasobrahan sa paglalapat ng mga kolorete sa kanilang mga mukha. So what kind of beauty with lasting value? Yun ang gusto kong maging laman ng utak natin. Ako? Mahirap kasi, gwapo ka, maganda ka, pero pangit naman ang kalooban. Di ba? Pangit naman ang panloob na anyo. Kaya napakapalad po yung magkakaroon ng asawa na katulad po nitong pag-uusapan po natin. Pag merong ganitong babae, ay nako, napaka-blessed ng pamilya. Pinagpalang lubos ang pamilya. Malalaman ninyo kung anong mga katangian ng babae na ito. Di ba? Kung anong meron siya. Una, the deceitful of charm. So, anong ibig sabihin ng the deceitful of charm? Ito na po, sabi nga, charm is deceitful and beauty is vain. Sabi po ng Tagalog, mandaraya ang pang-akit. Pag sinabing charm, ito po yung sa Tagalog ay mapang-akit. Diba? At hindi lamang mapang-akit, ito po yung maganda yung alindog. Siguro meron siyang hugis na 36, 24. 36. Coca-Cola. Diba? Kung patatayuin kaya kayo dyan, sino kaya yung meron 36, 24, 36 dyan? Diba? Ay, yung iba sa atin, nag-36, 36, 36 na po. 8 diretso na. Di ba ba? Pero sabi po dyan, ano? Kung meron kang alindog, kung ikaw ay merong tinatawag na malakas, makapagbighani, o mapanghalina, diba? O meron ka tinatawag na kaligtan, pero kung gagamitin mo naman ang lamnaman
ang iyong kaligtan sa kalokohan, pandaraya. Charm is deceitful. Marami po ako nakikita dito sa Agape. No? Napaka-charming. Di ba? Kaya ang akin pong hamon, gamitin po ninyo ang inyo pong charm sa maayos na kaparaanan. Amen? Upang mapakinabangan ni Yahweh El Shaddai. Yung charm na yan. Palakpakan natin ang Lord. To God all be the glory. So, kapag ginamit po natin yung charm na yan sa maling kaparaanan, magdiriwag si Satanas. Di ba? Tagumpay si Satanas. Kaya, mapalad ka kung ikaw ay biniyayaan ng ating Panginoon Diyos ng isang magandang alindog. Amen? Yung bang ikaw, lalaki, meron kang mga abs. Diba? Yeah? Tapos sinamahan pa ng tinatawag na matangos ang ilong. Diba? Sinamahan pa ng tinatawag na merong 6-footer. Diba? Matangkad pa. Tapos maputi pa. Tapos nung gumalaw, ano meron dyan? Diba? Bading pala. Sabi ko, bakit talaga lagi ko na yan ito? Pero, it is all by the grace of the living God. Ano po? Nalala ko kasi, merong dating gano'n, no? Tapos nakakilala kay Lord. So, nakakilala na siya kay Lord, medyo lumalalim na kay Lord. At gusto niya magpastor. So, fellowship sila, nagkukwentuhan sila. Habang nagkukwentuhan sila, mga contender to become a pastor, may dumaan na ilang kalalakihan, no? Na mga galing sa gym. Di, makikisig. Gaganda ng katawan. Tapos sinabi ng isang kasama niya doon sa dating bading na gusto nang magbago. Tapos tinuro. Sabi niya, uy, pogi, wapo. Tapos sabi po nung dating bading, I'm not affected. Ano gusto mo pagka, sabi ko, pastor, gusto ko pong maging pastora. Hello. So, deceitfulness of charm. Ang dami po kasi nakikita ko, ginagamit yung kanilang tinatawag na kagandahan sa maling kaparaanan. Tama po ba? Meron pong magulang na ibinubugaw ang kanilang anak sa pagpapakita na malalaswang mga bahagi ng kanilang katawan sa mga banyaga. Mali pong kaparaanan niya. Hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Tama po ba? Sabi po, ibig sabihin, favor is deceitful. It is an attractive quality. Refers to make someone attractive and enjoyable to be around. Amen? So, yung magpapaganda ka para lang sumikat, magpapaganda ka, ang layunin mo para mang-akit
ng mga kalalakihan. Mali pong kaparaanan. Hindi po yan angkop at naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. In Hebrew word, it is referring to the word chen. Refers to superficial attractiveness that can be misleading or deceptive. Amen? Superficial attractiveness na kung saan po pwede ka po nitong dalhin sa tinatawag na maling uri ng pamumuhay. Amen? Tingnan niyo po sa mga beer houses. Di ba? Tumatanggap po kami ng mga, halimbawa, agogo dancer, waitress, with pleasing personality. Amen? Tapos may magandang alindog. Ganyan. Pwede ba mag-apply doon yung negra? Tapos 8 diretso ang katawan? Unanong pa. Diba? Hindi makakapasa. Kaya, madalas pong ginagamit ng kaaway, take note yung mga wapo at mga magaganda. Si Satanas po, hindi po siya pangit. Nuno ng gwapo siya. Dahil nga sa kanyang sobrang kagandahan, yumabang ng todo-todo. Are you with me? Amen. So, hindi po siya inilalarawan ng Biblia na mayroong sungay. Hindi po yun ang paglalarawan sa kanya. Kaya, pakaingat-ingat tayo sa mga magaganda at mga gwapo na po na mayroong masamang ugali. Are you with me? Amen. Oh, hindi ko alam, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kabataan. Diba? Chat-chat lang nagkakagustuhan na makikipag-date na no? Kaya, ano nangyayari? Naglilid sa tinatawag na deceptive or deception. Caution against judging someone's value or worth based on external qualities. Basa po Proverbs 11:22. Ito po ang atin pong mababasa. Kawikaan 11, talatang 22. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Hello? Yung magandang babae, maganda ka nga, mangmang naman. Ano kahalintulad? Kahalintulad, isang ginto na nasa nguso ng baboy. Sayang ang ganda. Diba? Maganda ka nga, mangmang naman. Maganda ka nga, ginagamit mo naman ang iyong kagandahan sa walang kwentang uri ng pamumuhay. Maganda ka nga, wala ka naman takot sa Diyos. Maganda ka nga, nagbibilang ka naman ng lalaki. Kamangmangan po yan. Amen? Amen. So, maganda ka nga, namumuhay ka in a wicked way of life. Ang kahalintulad ng ganyang klaseng uri ng babae,
magandang pangit. Ah. So, may sinasabi ng Bible. Napaka halaga na makita po natin. Kaya, huwag kayong pakakasiguro sa mga gwapo at maganda. Hello? Maganda na sana kung gwapo at saka maganda, maganda pa ugali. Amen? Amen. Paano gaganda tunay ang ugali? Kapag ka si Kristo ay nasa kanilang mga puso. Glory to God na yes. Amen. So, hindi ko naman sinasabi na, na huwag kayong magpaganda. Tama po ba? So, dapat lang po maganda kung maganda ka physical. Pero siguraduhin mo po na yung kagandahan mo ay hindi lamang panlabas. Yes. Amen? Amen. Kasi po, mas concern ang Diyos sa kagandahang panloob. Amen. Amen? Kahit anong ganda ng isang tao at kahit gaano kagwapo ang isang tao, kahit gaano kaganda ang kutis mo, pag ikaw ay kinuha ng Panginoon, uuurin lang yan. Babalik lang yan sa lupa. Magmumukhang lupa din yan. Magiging lupa din yan. Kaya bawal ang maging mayabang. Amen. Amen? Amen. Kailangan nating sipat-sipatin yung mga talata po na ito. Nagbibigay ang Diyos ng oportunidad sa atin. Mabuhay sa mundo pong ito. Lahat ng aspeto ng buhay po natin, ipaayos natin kay Lord. Amen? Amen. Pangalawa, vanity of external beauty. Ibig sabihin, kumukupas ang ganda. Amen? Amen. Nakikita mo ngayon, magandang maganda, di ba? Pero after 10 years, ano na kaya ang naging itsura? Lalo na kung ang napangasawa ay hindi marunong mag-alaga. Di ba? May asawa na nung napangasawa, kaganda-ganda ng asawa. Paglipas lang ng 5 taon, losyang na yung asawa. Aba? So, the vanity of external beauty, kumukupas ang ganda. Boss Anson Roa, Amalia Puentes, Susan Roses, Pilar Pilapil, nung kanilang kadalagahan ay kagaganda. Ano na si Gloria Romero? Gloria Romero. Diaz, Gloria Romero. Parang kayo po, nung 16 years old po kayo, meron po ba kayong picture ng 16 years old kayo? Kaya yung AI sabi sa akin, meron akong dito picture mo na 17 years old. Sabi ko sa apo ko, tingnan mo nga kung ano itsura ko na 17 years old. Ang alam ko kasi na 17 years old ako, kinky buhok ko. Ano ba yan? Kinky yung buhok ko, kulot na kulot ako eh. Siguro mas pangit, tingin ko mas pangit ako noon kaysa ngayon. Pwede ba yun? Kung kailan tumanda, tsaka naging gwapo. Joke lang. Pero very common po, no? Habang tumatanda, pumapangit. Are you with me? Amen. Oo. Maraming. Ilan taon na, Sister Baby? Sister Julieta? Senior. Senior ka na, senyorita na. Ayan, sigurado nung... Di ba? Hindi natin banggitin. Kayo po, ano kaya mga itsura ninyo nung kayo po ay 16 years old? So, Larry, ano itsura mo? Ha? Pinagkagawa ka ba ng mga kalalakihan noon? Oo, nabi siya. Ha? Di ako, sigurado ako kay sa misis ko.
Maganda yan, no? Katalagahan niya. Mas maganda pa. Ayun po ba? Isa. Mas maganda pa kay Brother Ben. Mas maganda pa sa, talaga matindi talaga, in love na in love talaga si Brother Edmer, eh, no? Mas maganda pa raw kay Don Solweta. Si Pastora Berhinya. Sa paningin mo lang yun. Tama mo ba? Siyempre. Kaya pala yung Talagang build up eh, talaga, eh, no? Oo. Kaya naman nakita mo naman yung mga bunga. Diba, Brother Edmer? Kita mo yung mga bunga mo. Oo. Mga, sa totoo lang ha, yung bunga ninyong dalawa, mga mukhang yayamanin. Ito na, di ba? Magaganda ng kutis, magaganda mga itsura. Di ba? Kaya dapat i-declare mo talaga. Yayamanin. Oo, yayamanin eh. Di ba? Mga ganun eh. Yung Hebrew word niya, yofi, refers to physical attractiveness or external appearance. Amen? At yung salitang hebel, meaning vain, empty, fleeting, or without lasting value. Beauty is vain. Di ba? Pinagsamang yofi and hebel. Di ba? Yofi means physical attractiveness. Hebel meaning vain. Are you with me? So, kung diyan ka lang babatay, no? Sa yofi at saka hebel, wala. Yung physical attractiveness mo, vain. Walang kakwenta-kwenta. Actually, ang gaganda ng mga artista. Pero, tingnan nyo, ang dami sa kanila, durog ang puso. Tama? sasawa. Ang gagwapo nila, durog ang mga puso nila. Mga sawimpalad sila. Diba? Kagaganda. Pero, what happened? Sira ang pamilya. Meron kasama ngayon, paglipas na ng ilang buwan, iba na naman. Di ba? Lalaki, babae. Very common. Bibihira sa kanila ang nanatili na magkasama hanggang kamatayan. No? Magaganda. Pero hindi pala basihan ang ganda. Amen? Hindi yan ang tunay na basihan. Kaya sabi ko nga, yung maganda, pwedeng pumangit. Tama? Paglipas ng panahon. Yung pangit, hindi na pwedeng pumangit. Anong gusto niyo sa dalawa? Yung maganda na pwedeng pumangit? O yung pangit na hindi na po pwedeng pumangit? Kasi pangit na nga. So, the vanity of external beauty. Kahit anong alaga mo dyan, mga kapatid. Amen? Kahit anong ingat mo dyan. Yung katawan natin, papunta sa decaying. Pahina ng pahina. Kahit pag nagsalamin ka, diba? Makikita mo, napapanot na pala yung noo mo. Diba? Ang dami ng bawas ng mga buhok. Bukod pa doon, sinabayan pa ng pagputi ng mga buhok. Pati kilay, pumuputi. Pati buhok sa ilong, pumuputi. Diba? Ito yung vanity talaga. Whether you like it or not, yan tayo lahat papunta. Amen. Are you with me? Kaya dapat po natin, yung kasabihan na habang tumatanda, dapat may pinagtatanda. Eh, nakakalungkot. Maraming tumatandang paurong. Hello? Dapat po
habang tumatanda tayo, lalo po tayo nagiging makadiyos. Amen? At mangyayari yung mga bagay na yan kung tayo po ay lalapit ng totohanan sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. And take note, sabi nga, beauty fade in time. As we age, our physical appearance changes. Amen. Sana nga, sabi ko, kung nag-change, for good eh. Tiyak po, ang changes for worse. Papangit ng papangit. Oh. At ang kagandahan, sabi nga hindi po ito nagagarantiya ng tinatawag na kaligayahan. Maraming mga magaganda, sobrang lungkot ng buhay. Tama? Dami! Kaya siguro mas okay na yung katamtaman lang yung ganda. Diba? Masaya ka naman. Are you with me? Sino pa yung mga masasaya? Kung wala pa kay Lord yung mga masasaya. Dahil binigyan po tayo ng tunay na kaligayahan mula sa ating pong Panginoon. Amen. Having physical beauty doesn't necessarily bring fulfillment and joy. Amen. Yung pagkakaroon daw na tinatawag na kagandahang panlabas, hindi po ito gumagarantiya na ikaw po ay makakaranas ng tinatawag na tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan ay yung pagkakaroon ng tamang kaugnayan sa Panginoon. Ngayon po, kung kayo po ipapipiliin, anong gusto niyo? Maganda o pangit? Maganda ang dami. Kung halimbawa, papipili kayo ng boyfriend o girlfriend, maganda o pangit? Kaso dalawa lang pagpipilian. Di ba? Maganda po yung Di ba? pabagitin. Maganda na lang, Brad. Kasi pwede bumait. Kasi yung iba, di ba mahigpit ay pinagbabawal ang makipamatok sa hindi kapananampalataya. So, hahanap ng boyfriend, hindi mananampalataya. Siyempre, mapapangasawa niya, hindi mananampalataya. Ang katwiran niya, ipo-born again ko na lang. Di ba? Pero ang nagiging resulta po, yung hindi mananampalataya na napangasawa, yun ang nagdadala sa kanya sa impyerno. Very common. Kaya kung ako sa inyo, mga kabataan, kung maghahanap kayo ng boyfriend o girlfriend, yung mga babaeng may takot kay Lord. Lalaking may takot sa Panginoon. Amen? So, kaysa naman maghanap ng boyfriend doon sa labas. Are you with me? So, kasi po, malaking bagay po. Kasi pagka kayo pareho ang pananampalataya, madali lang po na magsama-sama maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. So, malinaw na po. Kung kayo papipiliin, mas maganda na yung maganda, may takot kay Lord. Amen po ba? Oh. Kung maganda, walang takot kay Lord. Di ba? Kung pangit, pero may takot kay Lord. Okay na yon. At least may takot kay Lord. Kaysa, kahit pangit. Dito tayo tututo. Pangatlo. The value of God-fearing woman. Sabi po ng verse 31, but the woman who fears the Lord shall be praised. Ano yung characteristic ng praiseworthy woman? What are the characteristic? Unang-unang characteristic ng tinatawag na praiseworthy woman, meron siyang inner qualities. Ano-ano yun? Meron siyang humility. Meaning to say, acknowledges his limitation, dependence on God. Amen? Ganyan po ba kayo klaseng babae? No?
Kinikilala niyo po ba ang inyong limitasyon? Are you with me? Kayo ba mga kababaihan ay dumedepende sa kapangyarihan ng Diyos? Pumalakpak po yung meron po magandang katangian ng inyo. That is a sign of humility. Pangalawa, wisdom. Seeking God's guidance and apply biblical principle. No? Yung knowledge, kaiba sa wisdom. Knowledge is all about information. Knowledge is all about teaching na naririnig ninyo. Amen? Wisdom is all about applying that knowledge. Amen? Amen. Pagsasapamuhay ng aral na inyong naririnig, doon humahantong ang wisdom. Marami po mga tao may alam, pero kulang ng wisdom. Marami po mga Kristiyano nakakapakinig ng mga aral, pero walang pagsasapamuhay. Hanggang pakikinig, hindi makikita sa buhay. Isang damagmag na aral na mapapakinggan natin. Lessons from everyday life, walks of life, pumasok lang sa utak, pero hindi humahantong sa pagsasapamuhay. Ano pa? Faithfulness. Meaning to say, committed to her relationship with God and husband. Amen. Committed to his or her relationship to her husband or to his wife. Amen. Kahit makakita ka pa na kasing ganda, di ba? Na mga artista, hindi ka bibigay. Amen. Amen? Bakit? Kasi committed ka sa relasyon mo sa iyong asawa. Amen. Are you with me? Lalo na po sa mga kababaihan. Ang kultura ng Pilipino, pag lalaki ang gumawa, proud pa sila. Hindi masyadong pansinin. Pero pag babae ang gumawa ng kalokohan, talk of the town. Are you with me? Amen. Kaya mahalaga po yung karakter na ito. Relational qualities. Love and respects her family. Nanay, meron po bang respeto sa inyo ang inyong mga anak? Are you with me? Ang respeto, hindi po yan kailangan sabihin sa kanila. Inuulit-ulit ko. Kusa iyan na iniaangkop sa iyo. Bakit? Kasi nakikita nila sa buhay mo na ikaw ay nanay o ina na respeto. Amen. Amen? So, kayo na ba mga anak? Igalang natin, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Kasi po, yan ay utos na may kalakip na pangako. Ang pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay ang iyong buhay. Maaabot mo ang pangarap mo. Ang nakakaabot ng pangarap ay ang mga anak na mga masunurin. Amen. Mga anak na mayroong respeto sa kanilang mga magulang. Amen. Amen? Amen. Relational qualities. Having a healthy relationship with your children, with your husband. Amen? Isa pa po.
Practical qualities. Meaning to say, manage her household wisely. Binanggit yan, work with her hands. Amen? Ito po yung domestic capacity. Amen? Pag-aalaga ng mga nanay sa kanilang mga anak. Sana maisip din ng mga bata yun. Hindi po yan mapapakali ang nanay pag merong nararamdaman ang kanyang anak. Yes. Hanggat maaari, Kailangan ko yung ganun. diba? Minsan sinasabi, sana ako na lang ang may sakit kaysa yung anak ko. Sabi ko nga, 24 oras ang trabaho ng nanay. Amen. Amen? Amen. Linis dito, hugas ng pinggan, paligo ng mga bata. Pag hindi makahinga, sino sumisip-sip ng sipon ng anak? Naranasan yun. Pwede si tatay, pwede si nanay. Diba? Pag hindi makatae, sino pipisil ng puwet? Alam ko, sinipsip din eh, no? Hindi. Practical qualities. Ang sarap ng isang pamilya na mayroong ina. Diretso ang buhay. Tutok sa mga anak, tutok sa pamilya. Ang nakakalungkot ngayon, maraming mga ina nasa sugalan. Diba? Madyong dito, bingo dito. Ang nagiging resulta, nagkakaroon ng crush doon sa labas. Kaya dinup yung buhay ang nagiging resulta. Amen? Domestic capacity. Yung nanay dito, nuno ng sipag. Masipag sa tahanan. Maayos ang bahay. Organize ang bahay. Ayaw niya madadatnan, ayaw niya makikita na mayroong mga dumi. Malinis ang kanyang pisikal na katauhan. Malinis sa loob ng tahanan. Pasado po ba yung mga nanay? Saka mamaya pag bumisita ako sa inyo, dugyot. Hello, kahit maliit. Basta hindi dugyot. Di ba? Are you with me? Trabaho ng nanay yan. Nanay ang accountable dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, 24 oras. Trabaho ng nanay. Naghahatid, nagluluto, naghahanda ng pagkain, nagsusubo sa kanya mga anak. Amen? Practical qualities. Kaya kayo mga nanay, ituro ninyo sa mga bata. Bata pa lang, turuan na sila. Amen? Na maging masipag, maging maging malinis sa loob ng tahanan. Minsan kasi nakikita natin yung application. Kahit dito po sa church, ito po. I-drive ko sa church. Lahat po tayo accountable sa kalinisan sa loob ng simbahan. Amen? Ano yung kay ko? Clean as you go. Tama ba? Simbahan ito. Tahanan ng Diyos.
Kanya-kanya po tayong linis. Amen po ba? Turuan natin hindi lamang spiritual o hindi lamang physical ang mga bata. Hindi lamang sayaw. Hindi lamang kung ano-ano mga ituturo. Tama naman yan. No? To establish a healthy relationship. Pero turuan din po natin ang ating mga kabataan. Maging malinis. Amen? Sa loob ng simbahan. Amen? Kasi may implikasyon yan eh. Bakit hindi tayo matutong maglinis sa loob ng simbahan? Ano ba? Baka meron niyang kalumihan din sa loob ng tahanan. Kaya nga yung quotation, yung kasabihan, cleanliness is next to godliness. Amen? Pag malinis ang buhay mo, papuntang maka-Diyos yan. Pag malinis ang katawan mo, pag malinis ang pamilya mo, malinis ang bahay mo, implikasyon. Diba? Kasi nga, nakikita ko lang po mga marurumi, yung pong marumi ang buhay. Tama po ba? Siyempre, halimbawa, nagsusugal ka, ubos oras mo dyan eh. Hindi ka na makapaglinis. Hindi mo na magawa yung mga gawaing bahay. Kaya makikita natin sa mga kalye, mga patok-patok, nagbibinggo sila, buti pa wala natin mga ganun eh. Diba? Nagbibinggo, mga nanay. May karga-kargang bata sa kaliwa. Dumedede, nakalabas yung dede niya. Pinagpiestahan na ng mga dumadaan. Diba? Nakakita na yan. So, practical qualities. Spiritual qualities. Seeking God's guidance. Trusting and obedient. And pursuing spiritual growth. Amen? So ito po yung karakteristik ng babae o nanay na dapat purihin. Dapat pasalamatan. Amen? Amen. Kaya ngayong umaga, ako'y naniniwala dito sa Agape. Ang mga nanay dito, praise worthy. Diba? So, inaaniyahan ko tumayo ang mga ina ng tahanan. Tayo po kayo. At po pwede po bang kaya ba kayo i-accommodate dito sa loob sa harapan lahat? Sabi nga po ng unang Pedro Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Okay lang po ang maging maganda. Blessing na po yan. Pero meron pa po tayong isang kagandahan na dapat po nating linangin. Na dapat po nating i-cherish. Pag-ibayuhin ang kagandahang panloob. Tinatawagan ko po lahat ng nanay. Kami ana. Okay. Bakit ba? Bakit? May problem ba kayo? O, sige po. Hawid muna po tayo sa Panginoon. Patuloy po natin damhin ang presence ng Panginoon at ang kanyang mensahe na kanya pong ibinahagi sa atin po kalagitnaan. Ito po yung time na, alam niyo po, yung mga ina, yan yung dakilang bayani ng bawat tahanan. Amen. Kayo po yung mga bayani sa loob ng inyong tahanan. At sana kilalanin naman ang inyong mga anak, ang inyong mga pagpupunyagi, ang inyong mga pagpapagal. Hamon sa mga ina, kung nakita po natin yung atin po mga, kung wala dito yung ating katangian, ito naman yung panahon na ipaayos natin kay Lord.
bawat aspeto na atin po mga buhay. Take note ha, domestic life, practical life, relational life, kailangan po maging maayos. Yan po ang mga babae na karapat dapat tumanggap ng papuri. Pagluwalhati sa Panginoon. Liawi tayo. Inanayahan ko yung lahat na tayo ay tumayo. Sa patuloy na pag-aawitan natin ngayong hapon ito, itong tanghaling ito, let's give the glory to our God dahil alam natin na biniyayaan tayo ng Diyos ng mga ina na patuloy nag-aaruga sa bawat sa atin, na patuloy na umaalalay sa bawat isa at patuloy na nagsasakripisyo. Nandyan din yung kanilang pananalangin para sa kanilang pamilya. Tayo yumukod at patuloy tayong dumulog sa ating Diyos. Patuloy natin awitin ang ating Diyos at patuloy natin ibigay sa Kanya yung papupuri at pagsamba. Ang puso ko'y binubulong sa'yo. Nagpapagong gawa, nagsusumamo. Maging dapain mo, ikaw ay mama.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na narito po kami, Panginoon. Inabot kami ng iyong pagmamahal, O God. Salamat po sa aral na aming napakinggan kung saan nga po pinapaunawa mo, Panginoon. Ang babae na karapat-dapat, papurihan, kaligtaan, Panginoon. Na kung saan yung mga katangian niya, Panginoon. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, ang bawat salita na aming napakinggan. Ito po ay aming ma-adapt sa aming mga buhay, O God. Gawin mo po kami, Panginoon, mabuting magulang, mabuting ina, o maging mabuting babae, Panginoon. Nagkaya nga po, Panginoon, ang inilarawan sa iyong banal na salita, O God. Na kung saan nga ang babaeng ito, Panginoon, ay lagi pong nakamatsyag sa kanyang pamilya, nagtuturo ng mabubuting asal, Panginoon, at kung paano nga rin po pinakikita, Panginoon, na siya ay hindi, sabi nga po rito, Panginoon, sa iyong banal na salita, gaya siya, Panginoon, ng rubi, Panginoon, ng bato, Panginoon, mahalagang bato, Panginoon, ang babae na ito, O God. Lord, nakikita mo po kaming lahat, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Alam mo, Panginoon, ang aming nilalakaran. Alam mo rin, Panginoon, kung ano ang laman ng aming mga puso, O Lord God. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na siyang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, bilang kami mga magulang. Gawin mo kami mabuting magulang, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, napakadaling maging magulang, pero napakahirap magpakamagulang kung di mo kami, Panginoon, tuturuan, O God. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon. At gaya nga po ng aming napakinggan at napag-aralan, Panginoon. Na ito po ay ma-impart sa aming mga puso at aming po itong lakaran, O God. Salamat sa iyong banal na salita, Panginoon, na nagtuturo sa bawat isa sa amin kung paano kami lalakad ayon sa iyong kalooban. Kung paano kami magiging mabuting magulang sa aming mga anak. Kung paano kami maging mabuting magulang o ilaw ng tahanan sa aming sambayanan, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa buhay ng iyong lingkod, ng aming bisya na susroke, O God. Patuloy mo po siyang bless sa mahabang buhay, Panginoon. Malakas na pangangatawan ng ipagkalobos ang punang kanyang mga mahal sa buhay. Maging ang aming pastora, Panginoon. Ang aming kumakatawan ng aming ina spiritually, Lord God. Bless mo po siya, Panginoon, ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay. Patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat isa, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming mga napakinggan, Panginoon, ay amin po itong mali sa buhay, O Lord. Sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito, Panginoon, na aming napakinggan. Wala po kami maibabalik sa iyo, Panginoon, kundi ang purihin ka, sambahin, dakilain ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So makakaupo muna ang lahat. Sa pagkakataong ito,